Ako po, si kapatid na Renato Abad, nakatala sa lokal ng Skyline, distrito ng Kamanaba. Ako po ay isang may tungkulin sa Iglesia ni Cristo, isang diakono po at saka katiwala ng ilaw ng kaligtasan. Ako po ay 73 years old na po sa ngayon. Ako po ay sa kasalukuyan ng hanap buhay po namin ngayon ay sa pamamagitan po ng scrap carton. Bago po ako kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako ay isang Katoliko na yun po kasi ang amin pong nagkagisingan na mula sa aking mga lola at hanggang sa aking mga magulang, kami po ay nagising sa ganong relihiyon. Kaya doon po kami nagsipaglaki hanggang sa kami ay nakapag-asawa na naging Katoliko pa rin kami. Kami po ay saradong Katoliko po. Kami po ay talaga pong pagka dumadating yung pagsisimba, nagsisimba kami ng araw ng Miyerkules na bilang lubina at araw po ng Linggo. At mayroon pa rin pong Biyernes na pagka kami pumupunta po ng Quiapo. Ganon po kami kasigla doon. Nung kami po ay Katoliko po kami. At ang alam namin, pagka kami nagsisimba, makakarating kami doon sa langit. Para po mabanal po kami. Kaya po kami puspusan na dumadalo sa aktibidad ng mga Katoliko. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo nung ang aking naging asawa ay nagpunta po sa Baguio po. Ngayon, yung misis ko umuwi ng pagkaraan ng isang buwan, umuwi dito sa amin sa Mikawayan at pagkatapos ang sabi niya sa akin, pwede raw ba akong sumama sa Baguio pagbalik niya? Sabi ko, bakit? Kasi yung aking natiraan, mga diakono at diakonisa, mga Iglesia ni Cristo sila. Baka gusto mo na sumama para makapakinig tayo. Dahil sa pakikinig ko sa kanila, maganda yung itinuturo. Ako naman, di naman ako, sumama ako sa misis ko para makarating sa Baguio. Naanyayahan po kami doon sa isang pamamahayag sa Benguet. At kami po ay nakinig. Hindi kami nakapagpatuloy doon sa Baguio na mag-Iglesia ni Cristo dahil inisip namin na umuwi muna kami dito sa Mikawayan, sa pinanggalingan namin kasi nandoon nga yung mga sambahayan namin, mga bata, ng mga anak namin. Nung pag-uwi namin dito sa Mikawayan, pinagpatuloy ko po yung pagkikinig. At ako, ang katunayan nga po, napunta po ako doon sa lokal na Mikawayan at natantang ko po doon yung isang Pangulong Diakono na si kapatid na Armando Ricapol at saka si Camori, yung ministro na kadistino doon. Ang sabi ko, meron na po akong kasama rito na isang kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ako po sinamahan dito, nagpasama. Para po ako gusto kong magpagpatuloy ng pakikinig ng aral sa Iglesia ni Cristo. At ako naman po, pinaulakan po ng ministro at saka yung Pangulong Diakono na ang sabi nila, sige at magpapadala kami doon sa lugar mo ng ministro na magtuturo sa iyo. Kaya naman ako nag-decide na mag-Iglesia ni Cristo kasi po mayroong aral po na itinuturo sa Iglesia ni Cristo na hindi maliwanag doon sa dating inaaniban ko sa Katoliko na ang tinuturo kasi sa Katoliko, ang Panginoon Cristo ay Diyos. Nung sa pakikinig po doon sa Iglesia ni Cristo, sa doktrina, ang tinuturo po, ang Panginoon Cristo ay tao. Kaya po ako nagpasya po na umanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat yung itinuturo po dito po sa Iglesia ni Cristo, totoo pong nasa Biblia. Samantalang doon sa Iglesia, doon sa Katoliko, talaga pong wala kang makikita doon sa sinasabi nila ang Panginoon Kristo ay Diyos. Kaya nagpasya po ako na makinig na tuloy-tuloy sa Iglesia ni Cristo. Dahil gusto ko pong makarating sa langit. Sa Iglesia ni Cristo,
ay totoo po na lahat ng itinuturo para doon sa ikababanal at para makarating po doon sa langit. Dumating na po yung ministro na galing sa lokal na Mikawayan at sinama ko na po yung aking mga kapatid sa pagdudoktrina na tuloy-tuloy na po yung aming pakikinig at yung ilan pa doon, mga kapitbahay ko po, naisama ko po doon. At totoo po niyan, yung mga kapatid ko, saka yung naging asawa ko po noon, naisama po namin na nagkaroon din sila ng, tumanggap din sila ng banal na bautismo. Ako po dinodotrinahan pa lang po ako. Ako kasi sumasampalataya na sa pagpasok sa Iglesia ni Cristo na aking sinasampalatayanan, sinama ko na po yung mga kapatid ko, saka yung mga ilang bahay ko, hanggang sa ako po ay mabautismuan. Tuloy-tuloy po yung aking pakikipagkaisa sa gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Patuloy po ako nagbibisyon hanggang sa kasalukuyan na ako'y nabubuhay. Ang totoo po niyan, taon-taon po ay ako'y nagbubunga ng mga kaibigan at mga ilang kamag-anak pa na naaakay ko po para pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung aking ginagawa sa ngayon na ginagawa ko paglilingkod sa Diyos, pangunahin na po yung gawain na pagmimisyon, aking pong sinasampalatayan na ikababanal ko po yun. Mayroon pong mga pagkakataon po na kami po talaga ang tao pagka nabubuhay, dumarating din po yung mga pagsubok sa buhay. Kasi po yun kalakip talaga yan sa ginagawa natin paglilingkod sa Diyos. Dumating kami sa ganon, kami po'y nananalig po na pagka dumadating yung mga pagsubok, nananalangin po kami, nagpapanata sa loob ng kapilya, nagpapanata po kami. At mag-isa sa sambahayan namin ng aking mga anak. Kung kami po'y magpanata para lahat ng mga alalahanin na yan, ang Diyos na laging aagapay sa amin. Itong kasiglahan ko pong ito, tinuro ko po sa mga anak ko na sila po ay mag-anyaya at mag-akay ng mga tao. Lalo sa ngayon, ang pamamahala po, inilulusad po nila na ang gawaing pagpapalaganap, kailangan po mas katuparan ng bawat isang kaalip na Iglesia ni Cristo. Ako po ay nangangako sa Panginoon Diyos na hanggang sa huli ng aking buhay ay ako'y maglilingkod sa Kanya.